Hello mga kabady, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So sa mga kabady ko dyan na baguhan pa lang sa aking channel ay yun, mag-subscribe na kayo guys daw para maging updated po kayo sa ating mga video. So for today's video mga kabady ay itatalakay ko sa inyo kung ano yung unang gawin nyo kapag ay pumunta kayo sa inyong palayan, rice field. So, ayan mga kabady, nandito na tayo. Ito yung ating palayan. So, ang unang gagawin nyo dito mga kabady ay i-check nyo yung tubig. Ayan. Makita nyo mga kabady, maraming tubig ng ating palayan. So, kung may irrigation ng iyong palay, ay tingnan mo sa sa kanal. Kung may tubig, kung schedule nyo, ay yun, papasukan yun ng tubig para sa ganon ay magkatubig yung palay. So kasagaran kalimitan mga kabady ay by schedule ang patubig sa mga irrigation kasi inassign yan sa magkaanong mga sector diyan para hindi magkaaway-away yung mga farmers. So huwag kayo magpatubig kung hindi kayo schedule para hindi kayo magka-conflict sa ibang mga farmers, yung mga kasama lang nyo dyan sa inyong area. So ayan, yan yung unang gawin nyo, no? Kapag ay nandyan na kayo sa palayan, check nyo yung tubig at pagkatapos yung makita yung merong tubig, so pasukan nyo. At kapag ay napasukan ng mga kabady, ay i-check na yung mga luwang. So, tingnan nyo sa mga paligid. Yung mga palay mo, kumusta na? Meron bang sakit? So, ganyan. So, tulad nito, itong palay natin ngayon ay yung malapit nasa productive stage na to. So, kasi nakita nyo, lumalabas na yung mga bunga niya. So, ito yung ating stage, ating palay. So, consider nyo yan mga kabady. So ayan, ang ganda ng ating palay mga kabady. At huwag niyong kalimutan na lahat talaga ng area nyo na palay ay mapasukan ng tubig kasi ito talaga yung tubig ang pinaka-importanting component sa pagsasaka mga kabady. So kung walang tubig yung palay ay 100% failure ang yung pagsasaka. So ayan, tignan natin do ito mga kabady. So ang schedule namin sa aking palayan namin dito mga kabady ay Martes. So Martes ngayon, papasukan namin ito ng tubig. So ayan mga kabady. Walang harang diyan kasi naka-schedule naman tayo. Susunod tayo sa anong batas na ina-implement nila dito. So ang harang dito mga kabady, ayan yung mga farmers natin doon sa malayo-layo na para lumakas yung tubig nila doon sa layo. So atin lang yung tanggalin mga kabady kasi hindi pa nila schedule ngayon. Sa atin pa ngayon mga kabady, no? So ayan ang ating palay mga kabady. So nasa productive stage nito. Malabas na ito yung mga kabady, kung natatandaan nyo, ito yung pinunla natin ng mga inbreed rice. So maganda naman yung ganyang tubo mga kabady, pero medyo hindi siya gaanong maganda naman, pero yung bunga niya ay hindi gaano kaganda sa nandoon sa mga matatabang lupa, doon sa may tubigan talaga mga kabady. Kasi dito mga kabady, nasa uphill tayo. So yung uphill, sabi ko sa nakarang vlog ko, ay medyo may kapayatan ng lupa diyan at kapag pinatubigan mo ay kinabukasan ay wala ng tubig. So ganyan ang disadvantage ng ganitong lupa. So gagawin lang natin dito ay patubigan lang ito mga kabady. Patubigan lang para makasabay naman kahit papaano itong ating palay na nandito, no. So meron namang bunga mga kabady. Ang importante lang dito mga kabady ay makaani tayo ng maganda. So yan lang yung aking dito, makaani lang tayo ng kahit makabawi lang or tayo sa gasto natin mga kabady, hindi tayo ma-zero. So goods na yun mga kabady para sa ganun ay yan yung ating
gagawin. So dito mga kabady, mag-spray tayo ng KB Plant Growth Enhancer. So atin tong sprayhan foliar kasi ganitong stage mga kabady ay need talaga ng foliar at isabay na lang ito sa medisina na disease mga kabady. So ito lang yung ginamit ko kasi hindi pa naubos yung 1 litro na insecticide na yan. So maganda yan sa mga rice bug mga kabady. So paganda yan. Hindi ka talaga bibitinin yan sa mga mga kabady, no. Papatayin talaga niya yung mga mananap, mga insekto na dumadapo sa palay mo. So natalakay na natin yung piyangaw mga kabady, no. So napaka pinsala ito sa ating palay kapag hindi ito natin agapan. So dapat talaga mga kabady ay atin itong patubigan at the same time isprayhan para madali lang ma-absorb niya yung foliar doon sa kanya, no. At magagamit niya bilang sustansya. So yan mga kabady, spray lang tayo mga kabady, no. So keep on watching. So kapag ay nag-spray kayo mga kabady, ay dapat ay malapit lang kayo sa availability sa tubig kasi para hindi na mahirapan yung taga-spray mo na maghanap pa siya sa malayo ng tubig, no. So dito mga kabady may irrigation kami at schedule namin dito ay madali lang siya makakuha ng tubig kasi nandyan naman sa gilid yung kanal. So ayan mga kabady, kung napuno na yung sprayer at sinahinalo na yung KB Plant Growth Enhancer at saka yung disease na pang rice bug piyangaw, ay pwede na itong spray mga kabady. So itong spray natin mga kabady ay napakaganda, subok na itong ating ginagamit, no. So every week natin to inisprayhan mga kabady. So maganda naman yung kanyang performance. So tingnan nyo, hindi pa siya, wala pa akong nakita na mga bang tawag nito, mga sira. Wala pa siyang nangailangan ng maintenance mga kabady. So maganda pa naman ito. So ayan, so tingnan mo mga kabady, ganyan yung kalawak yung ma-sprayhan mga kabady. So spray lang tayo dito mga kabady para hindi ito kainin, sipsipin ng mga piyangaw. So ayan, ating palay, ang lalaki ng kanyang stem, punuan mga kabady. So diyan lalabas yung mga bunga. So kapag ay malaki ang iyong palay mga kabady, dito mga kabady, marami din yung bunga. Kasi ang bawat sipak diyan mga luwang mga kabady, no. So doon lalabas yung mga bunga. Dito kay sa palayan ay kinakailangan mga kabady na meron yung abono para magsipak siya, magsipak siya sa yung palay mo sa tillering stage. Yan talaga yung natin makita, yung crucial na part mga kabady sa pagpapalay, yung tillering stage, kasi doon mo makita, malalaman na may potensyal na lalaki at gaganda pa yung palay. Malapit na itong ayun, lumabas yung kanyang pang kulang na i-discuss ko mga kabady. So yan, meron ding mga damo mga kabady. So meron talagang area na hindi ganong mataba mga kabady, no? Tulad nito mga kabady. So marami kaming in-apply dito ng abono, kita naman niyo. So ganito talaga mga kabady kapag ay yung lupa ay hindi gaano maganda. So ang suggest ko dito mga kabady ay i-bulldoze nyo or ipapantay nyo yung sa gamit yung kalabaw. So kukunin yung topsoil niya mga kabady, yung topsoil, kasi yung topsoil dito ay payat, batuhin, maraming mga bato at buhangin mga kabady. So kunin yun mga kabady, padaptin yun, patagin, at saka yung mga matatabang lupa na nasa piliin yung mga matataba. Yan yung magtawag nito, i-topsoil, yan nyo, ipanghalili na topsoil. Kasi doon mga kabady, yung matabang lupa ay napagaganda yon at maraming benefits na makukuha ang yung palay. Kasi kapag bago pa lang siyang tanim, dahil mataba yung lupa, madaling ma-develop yung roots sa yung palay. At kapag madali lang ang root sa palay mga kabady, ay malaki ang chance niya na madali siyang mabuhay at at lalaki siya.
At alalayan mo lang ng foliar at saka abono, yung granules fertilizer. Huwag niyong kalimutan, mag-apply pa rin kayo ng ganyan. Solve na to mga kabady. Yan. Yan yung ating susunod na project nito, no? Ating gagawin dito sa ating palayan. So, ayan mga kabady. So, I hope na meron kayong natututunan sa video na to. Yan. So, yun. Tapusin nyo itong video na to. So, please keep on watching. Siguro ito mga kabady ay yung mga inbreed na tinanim natin dito ay anihin to mga February mga February 30, isang buwan pa siguro gikan karon. Target natin anihin ito. Kasi hindi ito mga kabady kasi nahalo-halo ang binhin ito. So doon sa baba merong halo na hybrid at yung mga punla-punla mga kabady kasi yung pagtanim natin dito ay umulan at saka kinain ng kuhol yung iba. So yan yung nagkaganito itong ating balay. Merong hilaw, merong lumalabas na dahon, so meron ding hindi pa. So pwede naman natin ito hintayin mga kabady, pero yung hybrid na sa baba mga kabady ay yun talaga ang hindi na talaga mauna talaga siya. So i-harvest natin yan ng una, isabay na natin yan sa isang area natin doon sa tinanim doon sa taas yung may hybrid din lahat mga kabady. So yan mga kabady, so dito na po nagtatapos ang aking vlog. So I hope na meron kayong nakuha na pulot ng mga leksyon, no? So salamat sa aking mga bagong subscribers, sa aking mga new viewers dyan, no? So salamat po sa inyo. So malapit na nakatanggap na pala ako ng pin mga kabady. So salamat sa inyong taus-pusong suporta. So hindi ko kayo maisa-isa ay yon, nagpapasalamat ako sa inyo. So yon, keep on watching. Please always support my vlog. Bye bye. See you in the next videos.